Na ayon sa mga turo ng Quran, si Bai ay isang mag-aaral ng Qiming Sword Sect na determinado na maging isang Diyos ng Kai. Ngunit kahit na nagsanay siya sa loob ng 3,000 taon, hindi pa rin siya naging isang Diyos. Sa kanyang paghahangad na maging pinakamalakas, nagpasya si Bai na umalis sa kanyang ligtas na tahanan sa bundok at maglakbay sa malawak at mahiwagang mundo. Kasabay nito sa mundo ng cultivation, sa isang malayong monasteryo sa kabundukan, may isang napakagandang templo na tinitirhan ng maraming mag-aaral na nagsisikap matutunan at mapangasiwaan ang iba't ibang uri ng chai. Habang nililinis ng 2 gwardiya ang bakuran, napansin ng isa sa kanila na may kakaiba sa spiritual pool, isang napakahalagang lugar sa mundo ng cultivation. Bigla namang naging maitim ang mga ulap at kumidlat sa paligid, tila may masamang nagaganap. Sa loob ng templo, nagsimula ang malalakas na kulog na yumanig sa paligid, nag-aalala ang mga gwardiya dahil napagtanto nilang sila ay inaatake. Tumakbo sila ng mabilis ngunit ang mga kulog ay nagbago ng anyo at ipinakilala sa atin ang mga Thunder Beasts, sinaunang mga halimaw na agad na umatake sa templo habang walang magawa ang mga gwardiya para pigilan sila. Nawasak ang templo habang patuloy ang malalakas na kidlat na sumisira sa banal na pader at mga bahay. Isa sa mga gwardiya ay tuluyang nilipol ng mga Thunder Beasts at patuloy silang umatungal at umatake. Ilang sandali pa, isang espada ang lumipad papunta sa labanan at naghiwalay ang mga ulap. Huminto ang mga halimaw nang dumating ang isang makapangyarihang guro ng langit, ang pinuno ng sekta na si Zhu Yanzi. Sinabihan niya ang mga halimaw na itigil ang kanilang pag-atake, at takot na takot sila sa kanya sapagkat napakalakas ng kanyang kapangyarihan na pati ang mga Thunder Beasts ay nanginig. Pinigil ni Zhu Yanzi ang mga halimaw gamit ang kanyang malalakas na atake. Mula sa malayo, isang misteryosong nilalang ang umiti habang pinagmamasdan ang nangyayari, at tila siya ang nagpadala ng mga Thunder Beasts sa templo. Napilitan si Zhu Yanzi na tumawag ng karagdagang mga gwardiya habang dumarating pa ang mga halimaw para sa isa pang pag-atake. Dito ipinakilala si Bai Kuren, ang ating pangunahing tauhan, na kasalukuyang nagsasanay sa templo upang makabisado ang kanyang chai. Pinakawalan niya ang isang higanteng enerhiya na halos sumira sa templo, ngunit nawalan siya ng kontrol at nagalit sa mga Diyos. Kahit na matagal na siyang nagsasanay, hindi pa rin niya ganap na makabisado ang kanyang kai. 3,000 taon na siyang nagsasanay, ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang lakas. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan sa pagitan ng mga tagapagtanggol ng templo at ng mga halimaw, natanaw ito ni Bai mula sa malayo at naisip niyang sumali upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Mula sa tuktok ng bundok, bumaba siya dala ang kanyang makapangyarihang espada upang labanan ang misteryosong mandirigmang nagpadala ng mga halimaw. Ipinamalas ng kalaban ang kanyang tunay na lakas at hinarap si Zhu Yanzi at ang kanyang mga tagapagtanggol. Malakas ang kalaban at nag-aalinlangan si Zhu Yanzi kung kaya niya itong labanan mag-isa. Biglang lumitaw si Bai sa isang pagsabog ng enerhiya at lahat ay nagulat na marunong siyang lumipad. Kahit hindi siya lubos na masaya sa kanyang kapangyarihan, mas malakas pa rin siya kaysa sa iba. Nagsimula ang matinding laban sa pagitan ni Bai at ng kalaban, nagsagupaan ang kanilang mga espada at kapangyarihan, mabilis si Bai at bawat hagupit ng kanyang espada ay parang hampas ng truck. Hindi siya tumigil hanggang sa talunin niya ang kanyang kalaban. Habang naglalaban, halos mawasak nila ang buong templo at sa huli ay nagwagi si Bai. Pagkatapos ng labanan, nalaman niyang ang kalaban ay miyembro ng Demon Sect. Plano rin ni Bai na umalis sa templo, ngunit may tinatagong malaking lihim. Bumalik siya sa kanyang lihim na silid, ngunit bigla siyang inatake ng isang espiritong mandirigma mula sa Hades Realm na nagngangalang Suling na dumating upang kunin siya. Nalaman natin na si Bai ay umiinom ng mga pills upang pahabain ang kanyang buhay. Nabuhay siya ng higit sa 3,000 taon sa kanyang paghahangad na maging pinakamalakas, at 50 taon na ang nakalipas mula nang ininom niya ang huling pill. Dumating si Suling upang dalhin siya sa Hades, ngunit tumanggi si Bai dahil nais pa niyang mabuhay at maging Diyos ng Kai. Makalipas ang ilang sandali, nag-usap sina Zhu Yanzi at Bai habang naghahanda ng mga halamang gamot. Pinag-usapan nila ang nangyari kay Suling at sa Hades Realm. Nakiusap si Bai na bigyan siya ng 50 araw upang makalikha ng bagong pill, ngunit tumanggi si Suling at pumayag lamang sa 10 araw. Nagplano sina Bai at Zhu Yanzi kung paano makakalikha ng immortality pill. Tinanong ni Bai kung may malapit na halamang gamot na kailangan para rito. Ipinaliwanag ni Zhu Yanzi na mahirap itong hanapin, ngunit determinado si Bai na hindi mabigo. Sinabi ni Zhu Yanzi na may celestial herb sa kalapit na kabubatan at maaaring magamit ito ni Bai. Tumungo si Bai sa kabubatan upang hanapin ito, ngunit sinundan siya ng isang gwardyang madalas magalit sa kanya dahil sa kanyang malikot na ugali.
Habang naglalakbay, nakasalubong nila ang mga tulisan na madalas umatake sa mga inosenteng mangangalakal sa daan. Tinangka nilang takutin si Bai at nagbanta na aatakihin siya, ngunit hindi siya natakot sapagkat alam niyang napakalakas niya kumpara sa kanila. Ibinunyag ng mga tulisan na madalas din silang umatake sa mga demonyo dahil kabilang sila sa kalabang pangkat, ngunit hindi iyon pinansin ni Bai. Inihanda ng mga tulisan ang kanilang mga sandata, ngunit bago pa sila makagalaw, biglang lumitaw ang isa pang mandirigmang tumulong at pinigilan ang kanilang mga atake. Walang pag-aatubili, agad na naisip ni Bai na napakakul ng misteryosong mandirigmang iyon, hinangaan niya ang kapangyarihan at kontrol nito sa Chai. Nakipaglaban ang mandirigma sa maraming tulisan ng sabay-sabay, ang kanyang espada ay gumalaw tulad ng hangin at walang laban ang kanilang mga atake. Sa loob lamang ng ilang segundo, natalo niya silang lahat, napaupo ang mga tulisan sa lupa na nanginginig sa takot, hindi nila alam na nakipaglaban sila sa isang elitong mandirigma. Sa una, ang misteryosong mandirigmang iyon ay mistulang isang batang lalaki lamang mula sa kalapit na nayon. Tumingin si Bai sa paligid at nakita ang mga tulisan na nakahandusay sa lupa, labis siyang humanga at sinubukang kausapin ang mandirigma, ngunit tila hindi ito pala kaibigan at umalis kaagad. Tanging sinabi lamang na siya ay nangangaso ng mga demonyo sa paligid. Lubos na naengganyo si Bai at nagpasya siyang sundan ang mandirigma upang malaman pa ang tungkol dito at sa kanyang kapangyarihan. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ni Bai ang mandirigmang iyon sa loob ng isang kuweba na nakikipaglaban sa isang slime demon. Tumalon sa ere ang mandirigma at pinila sa kalahati ang demonyo gamit ang kanyang makapangyarihang espada. Ngunit may mas malaking problema dahil napakarami pang mga demonyo sa loob, halos 100, kaya kahit ang malakas na mandirigma ay nagsimulang kabahan sa kanyang sitwasyon. Nagsimulang tumalon ang mga demonyo sa paligid ng kuweba at sabay-sabay na umatake hanggang sa tuluyang natalo ang mandirigma dahil sa dami ng kalaban. Doon nagpasya si Bai na sumali sa labanan upang ipakita ang kanyang lakas. Hinugot niya ang kanyang makapangyarihang espada at nagsimulang tagpasin ang mga demonyo. 10 ang napatay niya sa isang hampas lamang, at tila wala pa siyang kahirap-hirap. Namangha ang mandirigma sa kung gaano kalakas si Bai, at di nagtagal, natalo nila ang lahat ng mga demonyo. Sa wakas ay nag-usat sila at nalaman ni Bai na ang pangalan ng mandirigma ay si Tang Wei at matagal na siyang nangangaso ng mga demonyo. Humangha si Tang Wei sa kakayahan ni Bai at hiniling ang kanyang tulong upang talunin pa ang mas maraming demonyo. Nagpasya si Bai na sumama kay Tang Wei upang matuto ng mas malakas na kapangyarihan. Kalaunan ay nakipagkita sina Bai at Tang Wei kay Su Xianju, isang pinuno ng sekta at misteryosong babae. Agad na hindi nagustuhan ni Tang Wei si Su dahil dati itong nakipagtulungan sa mga demonyo, ngunit tinulungan pa rin sila ni Su sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang kaharian at kung saan sila dapat pumunta. Nagsimula si Bai sa isang bagong pakikipagsapalaran, ngayon ay may mga kaibigan na siyang kasama sa paglalakbay, magiging mahaba ito at maraming laban ang kanilang haharapin. Ipinakilala naman ang isang Panginoon na namumuno sa lupaing iyon, maraming pintor ang pumupunta upang lumikha ng sining para sa kanya. Magkakaroon ng isang seremonya ng parangal kaya gusto ng Panginoon ang pinakamagagandang obra, ngunit hindi siya nasiyahan sa mga gawa ng mga pintor kaya pinaalis niya ang mga ito upang subukang muli. Dito lumitaw ang prinsesa at nalaman nating siya ay anak ng Panginoon. Nais ng ama niyang ipakasal siya sa isang misteryosong lalaking may pulang mga mata, nagpapanggap itong maharlika mula sa mayamang pamilya, ngunit sa katunayan ay may masamang balak laban sa kaharian. Tumanggi ang prinsesa at tumakas, hinabol siya ng lalaking may pulang mata at inabutan ng isang rosas. Nang matikman niya ang tinik ng rosas, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba, at mumiti ang lalaking may pulang mata dahil lahat ay ayon sa kanyang plano. Samantala, 2 gwardiya ang natutulog sa harap ng Imperial Temple, isang lugar kung saan nakalibing ang mga dating emperador kasama ang kanilang mga kayamanan. Tahimik na lumapit si Bai sa mga gwardiya, hindi siya napansin at tumalon papasok sa libingan. Sinimulan niyang buksan ang bawat kabaong upang maghanap ng kayamanan at di nagtagal ay nakakita siya ng isang bihirang espada at ilang ginto. Sa sandaling iyon, nakasalubong niya si Tang Wei na naroon din sa isang misyon. Ipinaliwanag ni Tang Wei na iniimbestigahan niya ang libingan dahil maraming zombie ang lumalabas mula rito, pinaghihinalaan niyang may kinalaman ang templo sa masamang planong ito. Nagpasya silang magtulungan at sabay na mag-imbestiga. Habang nagsasaliksik sa pinakamalalim na bahagi ng libingan, natuklasan nila na ang mga ninuno ng imperyo ay mayaman ngunit kakaiba. Natagpuan nila ang pangunahing kabaong ng templo na nagliliwanag ng pulang liwanag, tila may masamang mahika sa paligid nito.
Doon natuklasan ang nakakagulat na katotohanan na si Tang Wei ay ang prinsesa na pinipilit ipakasal sa masamang lalaki. Hindi kailanman siya naging lalaki kundi isang babae. Binigyan siya ni Bai ng sleeping pill upang matulungan siyang makatakas bago dumating ang mga gwardiya sa mga susunod na araw. Tinulungan ni Bai si Tang na harapin ang kanyang ama. Nagbihis si Tang bilang prinsesa at sinabi sa kanyang ama na huwag siyang pilitin sa kasal. Ang ama niyang emperador ay isang matandang lalaking mahilig uminom kaya hindi na siya matino. Naroon si Bai upang ipakita ang kanyang suporta. Habang pinag-uusapan nila si Su, nalaman natin ang pinagmulan nito, at ang dahilan kung bakit hindi siya gusto ni Tang ay hindi dahil nakipagtulungan siya sa mga demonyo, kundi dahil si Su mismo ay kalahating halimaw. Ikinuwento ni Su ang isang matagal nang nakalipas na digmaan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw kung saan maraming namatay at muntik nang masakop ng mga halimaw ang buong mundo. Ang hari ng mga halimaw ay napakalakas at walang makapigil sa kanya, inatake niya ang ina ni Su at doon ipinanganak si Su bilang kalahating tao at kalahating halimaw. Nang bumalik ang hari ng mga halimaw upang wasakin si Su at ang kanyang ina, ginamit ni Su ang kanyang kapangyarihan bilang halimaw upang lumaban. Ipinaliwanag niya kay Tang na galit sa kanya ang hari ng mga halimaw at gusto siyang ikulong sa mundo ng mga halimaw. Siya rin ang nagtanim ng kasinungalingan at sinisi si Su sa mga pag-ataking ginagawa ng mga zombie sa buong imperyo. Determinado si Su na labanan ang kanyang ama. Sa wakas ay natalo na nila ang masasamang puwersa, at ngayon ay lubos nang nauunawaan ni Tang na si Su ay hindi isang masamang nilalang o halimaw tulad ng kanyang ama. Nang gabing iyon, nakita natin ang mga kontrabida na nangunguha ng mga bata at sinusubukang gawing masasamang zombie. Sa kabutihang palad, dumating si Bai at ginising ang mga bata, iniligtas sila at inilabas sa libingan. Ngayon ay magkasamang lumalaban sina Bai at Tang laban sa kasamaan ng organisasyong nagkakalat ng kasinungalingan tungkol kay Su at nagbabalak sakupin ang imperyo. Dumating ang araw ng seremonya ng sakripisyo at naroon din ang lalaking may pulang mga mata. Plano niyang ihandog ang mga bata bilang sakripisyo. Sa liwasang bayan, pagod na ang mga tao sa mga pag-atake ng zombie at nawalan na ng tiwala sa emperador. Sinimulan ng lalaking may pulang mga mata ang seremonya at inihahanda ang kanyang pag-atake, ngunit bigla niyang napansin na nawawala ang mga bata at may sumira sa kanyang plano. Mula sa ulap ng alikabok ay lumitaw si Bai, tinutukso ang kontrabida, habang masayang sumasayaw ang mga bata sa tabi ng entablado kung saan ipinakilala si Su. Kinakabahan si Su dahil unang beses niyang humarap sa napakaraming tao. Sinabi ng kontrabida na kailanman ay hindi siya tatanggapin ng mga tao dahil isa siyang halimaw. Sa sandaling iyon, ibinunyag ng lalaking may pulang mga mata ang kanyang tunay na anyo at naging isang dambuhalang halimaw na puno, doon lamang nalaman ng lahat na isa pala siyang demonyo. Plano niyang wasakin ang buong lungsod at kainin ang lahat ng tao. Dahil sa matinding pagkabigla, nawalan ng malay ang emperador kaya kailangang protektahan siya ni Tang. Tumakbo ang mga gwardya dahil hindi nila kayang labanan ang halimaw. Ipinahayag ni Su na ang dahilan ng galit ng halimaw ay dahil pinatay ni Bai ang ina nitong halimaw. Nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ni Bai at ng dambuhalang puno, gamit ang kanyang makapangyarihang espada ay tinaga ni Bai ang mga sanga at ugat ng halimaw. Habang nagaganap ang labanan, sinubukang pakalmahin ni Su ang halimaw upang maiwasan ang panibagong digmaan sa pagitan ng mga tao at halimaw. Sa huli, natalo ni Bai ang halimaw ngunit hindi niya ito tuluyang winasak. Ipinaliwanag ni Su na hindi siya kumakampi sa mga tao o sa mga halimaw, nais lamang niyang tapusin ang mga digmaan. Biglang tumubo mula sa lupa ang isang dambuhalang rosas na nagpalabas ng masamang mahika, at nalaman nilang nagsimula na ang seremonya ng kadiliman. Doon nila natuklasan na si Tang ay may dugong maharlika, at kung gagamitin ang kanyang dugo sa seremonya ay magkakaroon ng walang hanggang lakas ang mga demonyo. Magkasamang ipinagtanggol ni Bai at Su si Tang. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang isang sinaunang emperador na dating tao, ngunit ngayon ay isang masamang zombie na gustong lamunin ang kanyang mga mamamayan upang maging immortal. Nakipaglaban si Bai gamit ang kanyang matitinding suntok at lakas hanggang sa mapabagsak niya ito. Tumulong si Tang sa laban ngunit nasugatan siya, kaya kinailangan siyang gamutin ni Su. Mukhang tuluyan nang natalo ang masamang emperador. Noon pa man, nang bata pa si Bai, namuhay siyang mag-isa at araw-araw ay lumalaban sa mga nilalang upang mabuhay. Isang araw, bumaba mula sa langit ang isang makadiyos na nilalang at inalok siyang sumama, at doon nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang isang keymaster. Sa kasalukuyan, bumalik ang multo ng Hades at inutusan ni Bai itong kolektahin ang mga kaluluwang naging zombie.
Samantala, habang ginagamot ni Su si Tang, tinanong ni Tang ang tungkol sa sumpa ng Dragon Ball na konektado sa kanilang pamilya. Ipinaliwanag ni Su na ito ay isang sinaunang alamat kung saan nagkaroon ng anak ang isang immortal na Diyos at isang dragon. Ang anak nilang ito ay isang immortal na dragon na may dugong nagtataglay ng napakalakas na tiyan. Nalaman ni Tang na maaaring may kaugnayan siya sa alamat na ito. Nag-usap si Tang at Su tungkol kay Bai, at sinabi ni Tang na kakaunti lamang ang alam niya tungkol sa kanya dahil tila wala itong pakialam kahit nakikipaglaban sa mga halimaw. Ipinaliwanag ni Su na ganito talaga si Bai dahil pinipigilan niya ang buong mundo ng cultivation na malugmok sa kaguluhan. Kinuha ng multo ng Hades ang mga kaluluwang naligaw at ibinalik sa paraiso, habang ipinaliwanag nito ang tungkol sa reinkarnasyon at sinabi kay Bai na may 2 araw na lamang bago matapos ang kanyang 10 araw na palugit. Nakiusat si Bai na bigyan pa siya ng panahon upang mabuhay ng mas matagal, ngunit tinanggihan siya ng multo at binalaan na mag-ingat dahil malapit nang matapos ang kanyang oras. Nabuhay si Bai ng 3,000 taon at ngayon ay nalalapit na ang kanyang katapusan. Inanyayahan siyang makipagkita sa emperador na lubos na nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas ng kanyang buhay at ng imperyo. Bilang gantimpala, nais ng emperador na ipakasal sa kanya ang anak niyang si Tang. Nagulat si Bai pati na rin si Tang. Nais ni Tang na sumama kay Bai sa kanyang paglalakbay at magsanay, ngunit hindi pa siya handang magpakasal o magkaanak. Ipinaliwanag ni Bai na hindi niya kayang protektahan ang isang prinsesa habang naglalakbay, kaya muling naglakbay si Bai. Habang naglalakad sa kabubatan, inatake siya ng multo ng Hades, sinubukan niyang lumaban ngunit halos madala na siya pabalik sa Hades. Nakiusap siyang bigyan pa siya ng ilang araw at sa wakas ay pumayag ang multo. Dumating din si Su at tinulungan siyang makaligtas. Nalaman natin na parehong nais ni Su at ng multo ng Hades na tulungan si Bai dahil isa siyang puwersa ng kabutihan. Nakalayo si Bai at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa kanyang pagbabalik sa templo, sinundan siya ni Tang na galit dahil umalis siya nang hindi nagpapaalam. Pagdating niya sa templo, iginiit niyang gusto niyang maging alagad ni Bai ngunit tumanggi ito. Nakilala ni Tang ang mga pari at gwardya sa templo at nalaman nilang may mga sinaunang teksto silang hindi mabasa. Mahalaga rin ang mga tekstong ito kay Bai, ngunit hindi niya rin ito maintindihan. Sinabi ni Tang na siya lamang ang magsasalin kung tatanggapin siya ni Bai bilang alagad, at sa wakas pumayag si Bai sa kanyang kahilingan. Tinanggap ni Bai si Tang bilang kanyang bagong alagad, umiti si Tang dahil sa wakas ay nakuha niya ang matagal na niyang gusto. Nagpasya siyang manatili sa templo upang tulungan si Bai at ang iba pang mga tagapagsanay doon. Abala si Tang sa pagsasalin ng mga sinaunang teksto, balot ng tinta at alikabok ang kanyang mukha, ngunit determinado siyang tapusin ang gawain. Hindi naman nagpapadali si Bai, palagi siyang pumapasok sa silid upang asarin si Tang o magdala ng pagkain, kaya madalas siyang mapagalitan at mapaalis ni Tang dahil sa kanyang kawalang pasensya. Makalipas ang ilang panahon, natapos din ni Tang ang pagsasalin, labis ang tuwa ni Bai at gustong malaman kung anong kapangyarihan ang nakasaad sa mga banal na teksto. Ipinaliwanag ni Tang na binanggit sa sulat ang isang nilalang na tinatawag na Land Immortal. Nalito si Bai dahil hindi niya pa kailanman narinig ang pangalang iyon. Ayon kay Tang, ang nilalang na ito ay sinasabing nasa pagitan ng buhay at kamatayan, mas mataas sa mga ordinaryong mortal at may taglay na napakalakas na kapangyarihan. Tinanong ni Bai kung may pahiwatig kung saan mahahanap ang Land Immortal, ngunit sinabi ni Tang na walang karagdagang impormasyon sa teksto. Naging interesado si Bai at nagpa siyang hanapin ang nilalang na yon. Sinabi niya kay Tang na maghugas muna ng mukha at sumama sa kanya sa pagsasanay sa paanan ng bundok. Plano ni Bai na hanapin ang natitirang bahagi ng teksto upang malaman ang lokasyon ng Land Immortal. Habang naghihintay sila, dumating ang kaibigan ni Bai na may lumilipad na espada at inalok silang pumunta sa isang mapanganib na lupain kung saan niya natagpuan ang orihinal na bato na naglalaman ng teksto tungkol sa Land Immortal. Ayaw sana ni Tang sumama dahil delikado, ngunit ipinaliwanag ni Bai na bilang tagasalin ay kailangan niyang sumama. Sumakay sila sa lumilipad na espada at nagsimula ang kanilang paglalakbay. Sa una ay takot na takot si Tang, ngunit di nagtagal ay nasiyahan siya at nag-enjoy sa paglipad sa mga ulap. Matagal ang biyahe ngunit dahil sa lumilipad na espada ay naging mas mabilis ito. Habang naglalakbay, nakita nila ang maraming mahiwagang nilalang. Ang lalaking nagngangalang Huang Fu, ang may-ari ng espada, ay isang malakas na mandirigma, marahil hindi kasing lakas ni Bai, ngunit hinangaan pa rin siya ni Tang. Biglang inatake sila ng higanteng mga paniki, ngunit madaling natalo ni Bai ang lahat. Sumunod naman ang isang dambuhalang nilalang sa himpapawid na nilabanan ni Huang Fu. Namangha si Tang sa lakas ng kanyang guro at ng mga kasama nito.
Pagkalipas ng ilang oras ay nakarating sila sa isang napakalawak na disyerto. Ipinaliwanag ni Huang Fu na dito niya natagpuan ang batong may nakasulat tungkol sa Land Immortal. Ang problema ay puno ito ng alikabok at malalakas na buhawi kaya hindi niya matandaan ang eksaktong lugar. Habang hinahanap nila ang bato ay bigla silang inatake ng isang dambuhalang alimango. Nakipaglaban sina Huang Fu at Bai habang si Tang ay naiwan sa likuran, nasugatan ang kamay ni Tang sa labanan at agad siyang pinrotektahan ni Bai. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadikit ni Tang ang kanyang duguang kamay sa isang bato. At dahil may dugong dragon siya, biglang nagising ang isang sinaunang mahika at lumitaw ang isang napakalaking lungsod sa gitna ng disyerto. Nagulat ang lahat at nawalan ng malay si Tang dahil naubos ang kanyang enerhiya, kaya kinailangan niyang magpahinga. Ang lungsod ay tila walang laman, ngunit may nakatagong madilim na mahika sa paligid. Wala nang sapat na oras sina Huang Fu at Bai bago sila madurog ng sumpa ng lungsod. Ngunit natagpuan ni Bai ang batong may teksto at isinulat ang natitirang bahagi nito sa papel bago sila tumakas. Mabilis silang lumipad pabalik sa templo. Samantala, sa isang malayong lupain, biglang lumitaw ang isang nakakatakot na kastilyo. May ilang manggagawang pumasok at natakot ng husto, hindi pa malinaw kung ano ito, ngunit alam nating may masamang nilalang na nakaupo sa loob sa isang dambuhalang trono at kumikislap ang kanyang pulang mga mata. Sa kabilang banda, sinimulan ni Bai at Tang ang kanilang pagsasanay sa tabi ng isang malakas na talon, pinatawag ni Bai ang kanyang ki at ginamit upang kontrolin ang agos ng tubig, labis na namangha si Tang sa kapangyarihan ng kanyang guro. Ipinaliwanag ni Bai na kaya rin niyang matutunan kung paano kontrolin ang espiritual na enerhiya at lumikha ng iba't ibang kasanayan, ngunit kakailanganin niya ng panahon. Si Bai ay nagsanay ng 3,000 taon kaya nalampasan na niya ang kakayahan ng mga mortal. Sinubukan ni Tang ang kanyang kapangyarihan, at dahil sa dugong dragon na dumadaloy sa kanya, ay nakontrol niya agad ang tubig ng walang hirap. Namangha si Bai sa galing ni Tang dahil napakabilis niyang natutunan ang mga kasanayang dapat ay matagal bago makamit ng isang tao. Labis ang tuwa ni Tang habang nilalaro at ginagalaw ang tubig. Samantala, sa kalapit na lungsod, nakatanggap ng ulat ang isang warlord mula sa kanyang mga sundalo na may sinaunang lungsod na biglang lumitaw sa gitna ng kawalan. Nabigla ang lahat at ginusto ng warlord ang kastilyo para sa kanyang sarili. Habang patuloy na nagsasanay sina Bai at Tang, mas lalo pang gumaling si Tang sa pagkontrol ng kanyang ki at iba pang kapangyarihan. Nagpadala ng mga sundalo ang warlord sa misteryosong kastilyo, ngunit agad silang nakipaglaban sa mga kakaibang sundalong nagbagong anyo. Isa sa kanila ang nakapansin na ang mga halimaw na ito ay dating mandirigma ng kahariang Donglin, tila ang kastilyo at ang madilim nitong mahika ang nagbago sa kanila. Biglang lumaganap ang kakaibang enerhiya mula sa kastilyo, nagsimulang manginig at kumislap ng pula ang mga mata ng mga sundalo, na pagtanto ng isang general na nagsisimula ng kontrolin ng sumpa ng kastilyo ang kanilang mga isipan. Ilang sandali pa, tuluyan silang napasailalim sa impluensya ng kasamaan, nagsimulang umawit ng kakaibang dasal at lumakad papunta sa kastilyo, at sa sandaling iyon, 1,000,000 palaso ang lumipad mula sa loob habang ginamit ng warlord ang lahat ng kanyang lakas upang harapin ang paparating na panganib. Siniguro ng warlord na maprotektahan ang sarili, iniutos niya sa matatandang general na umurong habang siya ang haharang sa mga halimaw at sa sumpang mahika ng kastilyo. Pinigil niya ang mga sundalong sinapian ng kasamaan habang sinusubukan ng iba pang mga sundalo na tumakas mula sa isinumpang kastilyo. Matapos ang mahabang labanan, natalo ang warlord at nahulog bilang bihag. Makalipas ang ilang oras, nakita siyang nakahiga sa kama habang nakatayo sa tabi niya ang isang nakakatakot na nilalang. Doon nalaman natin na ang pinuno ng masamang kastilyong iyon ay ang prinsipe ng Land Immortal. Hindi nakikita ang kanyang mukha, tanging ang kumikislap niyang pulang mata at ang kalansay niyang mga kamay na bumabalot ng masamang mahika. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa warlord, unti-unting nagbago ang anyo nito habang tinatablan ng sumpa. Habang nagaganap ito, ang iba't ibang kaharian ay nagsimulang magpanik na pagtanto nilang paparating ang isang makapangyarihang puwersa ng kasamaan. Ngayon ay kailangang magsanib puwersa sina Bai at Tang upang tulungan ang mga tao na labanan ito. Napagtanto rin ni Bai na may koneksyon ang masamang kastilyong ito sa Land of Immortal, kaya kailangan niyang makialam kahit alam niyang magiging mahirap ang labanan. Nagsama-sama ang lahat ng mandirigma sa templo at nagsanay, pati ang kanilang mga estudyante ay naroon. Nagulat si Tang nang malaman niyang si Huang Fu ay may sariling alagad. Ipinaliwanag ng isang matandang pari na kadalasang ginagaya ng mga alagad ang ugali ng kanilang mga guro, at natakot si Tang dahil si Bai ay tamad, magulo, at madalas magpanggap na hangal, kaya ayaw niyang maging tulad nito.
Habang naghahanda ang iba, naglakbay si Bai papunta sa isinumpang kastilyo, nakipaglaban siya sa mga sundalong naging halimaw at walang kahirap-hirap na tinalo ang mga ito. Maraming halimaw sa loob ng kastilyo at nagalit si Bai dahil naawa siya sa mga sundalong ginawang alipin na parang zombie. Ginamit niya ang kanyang ki upang iligtas ang ilan sa kanila at patuloy na lumusong sa loob ng kastilyo upang tuklasin kung ano talaga ang nangyayari roon. Sa wakas, natagpuan niya ang warlord, ngunit iba na ang anyo nito, puti na ang buhok at kakaiba ang balat. Determinado si Bai na iligtas siya dahil alam niyang mahalaga at makapangyarihan siya. Biglang nagmulat ng mata ang warlord, at doon nalaman ni Bai na siya ay nasa ilalim ng kontrol ng masamang nilalang na pinuno ng kastilyo. Nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ni Bai at ng warlord, nagkawasak-wasak ang paligid habang naglalaban sila. Habang lumalaban, nagsalita ang warlord gamit ang tinig ng prinsipe ng kadiliman, ipinahayag niyang malapit nang bumalik ang bagong dinastya ng mga halimaw at ito pa lamang ang simula ng tunay na problema. Sa kabila nito, nagawa ni Bai na talunin ang sinapian na warlord. Biglang nagsimulang gumuho ang kastilyo at lumubog sa lupa, tumakas si Bai sa huling sandali, ngunit kasama sa pagbagsak ang warlord, na nanatiling kontrolado ng sinaunang kasamaan. Pagbalik ni Bai sa templo, tinamaan siya ni Tang dahil sa pagiging pabaya at clumsy. Nakipag-usat si Bai sa kanyang mga kaibigan at nakilala niya ang nakababatang kapatid ng warlord, isang politiko sa imperyo na lubos na nalulungkot dahil ang kanyang kuya ay naging alipin ng masamang espiritu. Samantala, ipinakita na ang nakatatandang warlord ay nakakulong sa dungsyon at pinahihirapan ng prinsipe ng kadiliman na idineklara na ibabalik niya sa kapangyarihan ang kanyang dinastya at muling mamumuno sa mga tao. Siya ang dahilan ng lahat ng kasamaan, ng mga zombie at mga halimaw na nagkalat sa buong mundo. Kahit si Bai at ang kanyang mga kaibigang mandirigma ay nagsimulang kabahan dahil alam nilang hindi nila pwedeng biruin ang ganitong uri ng kalaban. Habang nagaganap ito, nakita ang nakababatang kapatid ng warlord sa isang pandayan, gumagawa ng sandata at baluting bakal, determinado siyang iligtas ang kanyang kapatid ng mag-isa habang sinabay, ang iba pang mandirigma, at mga opisyal ng pamahalaan ay nag-uusap tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Nag-aalala silang lahat dahil napakalakas ng bagong kasamaan at hindi pa sila nakakaharap ng ganitong uri ng panganib noon. Habang nag-uusap sila, biglang pumasok sa templo ang isang nilalang at laking gulat nilang makita ang kapatid ng warlord na ngayoy may suot na mabigat at makapangyarihang baluti. Ginawa niya ito upang makibaka at tulungan silang iligtas ang kanyang kapatid. Sa kabilang dako, nakita si Bai at Tang na naglalakad sa lungsod habang nagpipinta ng mga palatandaan at naglalagay ng mga bitag. Ginagamit ni Bai ang lungsod bilang pain upang mahuli ang isinumpang kastilyo at ang prinsipe ng kadiliman. Ang lungsod ay hindi pala lumubog kundi lumipad sa himpapawid. Nag-aalala si Tang na baka hindi gumana ang plano, ngunit kumpiyansa si Bai dahil handa na ang kanyang mga kasama. Biglang yumanig ang lupa at tumingala si Bai, bumukas ang mga ulap at dahan-dahang bumaba ang isinumpang lungsod. Nagtagumpay ang kanyang plano at naitakda na ang bitag. Nakita sa kalangitan ang lahat ng kanyang mga mandirigmang kaibigan na nakasakay sa mga mahiwagang espada at lumilipad gamit ang kanilang kapangyarihan, handa na para sa labanan. Nagsimulang magpakawala ng itim na mahika ang lungsod, ngunit handa ang mga mandirigma, ginamit nila ang kanilang mga espesyal na mahika upang harangin ang mga pag-atake. Si Su ay gumamit ng kanyang pinakamalakas na atake bilang halimaw at matagumpay nilang napigilan ang unang bugso ng kalaban. Ngunit malayo pa sa katapusan ng laban, dahil ang prinsipe ng kadiliman ay naghahanda ng mas matinding pag-atake, pinakawalan niya ang kanyang pulang mahika at lumitaw ang mga slime monster. Kumalat ang madilim na likido sa buong paligid at nagsimulang lumabas ang mga zombie at kalansay na halimaw. Ang mga ito ay handa ng umatake sa lahat ng nabubuhay, nagsimula ang napakalaking labanan ng kabutihan laban sa kasamaan. Ginamit ng mga mandirigma ang lahat ng kanilang mahika at lakas upang labanan ang hukbo ng mga kalansay, madilim sa paligid ngunit patuloy silang nakikipaglaban ng buong tapang. Sa kabila ng bilang ng mga kalaban, nagtagumpay silang pigilan ang mga zombie, bawat sundalo ay sanay at mabilis, tinatamaan ang mga kalansay ng malalakas na hampas. Samantala, si Bai ay nag-isip na ng kanyang susunod na galaw at doon nagsimula ang susunod na yugto ng kanilang labanan. Dumating ang nakababatang kapatid ng warlord suot ang kanyang nakakamanghang baluti at mariing hiniling na pumunta sa kastilyo upang iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit sinabi ni Bai na maghintay muna dahil napakapanganib ng sitwasyon at napakaraming kalaban sa paligid. Samantala sa isinumpang kastilyo, nakita natin ang warlord na kontrolado ng masamang mahika. Dati siyang mabuting tao, ngunit ngayoy naging halimaw.
Isang nagliliyab na kalansay ang nag-utos sa kanya na sumabak sa labanan at wasakin ang mga kalaban. Pagdating niya sa digmaan, agad siyang umatake ng walang awa, mas mabilis pa sa tunog ang kanyang galaw, at gamit ang kanyang madilim na mahika, ay kaya niyang higupin ang lakas buhay ng sinumang mandirigma. Natakot ang lahat ng sundalo at mandirigmang mabubuti sa halimaw na ito na umatake na parang mabangis na leon. Ang kapatid ng warlord na ngayon ay nakasuot ng makapangyarihang baluti ay sinalubong ang kanyang kapatid sa isang matinding labanan. Halos matalo na niya ang halimaw sa unang hampas ng espada at nagpasya siyang makipaglaban ng isa laban sa isa habang ang iba ay pinipigilan ang natitirang mga halimaw. Sa labanang iyon, labis ang lakas ng warlord na kontrolado ng prinsipe ng kadiliman kaya napakahirap para sa kapatid niyang si Mr. Lion na makipagsabayan. Kahit matibay ang kanyang baluti ay hindi iyon sapat upang makipaglaban sa ganitong lakas. Naglaban sila sa himpapawid, nagsagupaan ang kanilang mga espada at nagtagisan ng kapangyarihan. Doon nalaman na ang dalawang magkapatid ay kambal at may telepatikong koneksyon, kaya nararamdaman ni Mr. Lion ang sakit ng kanyang kapatid. Ngunit kalaunan, nabasag ng prinsipe ng kadiliman ang baluting ginawa ni Mr. Lion at sinimulang bugbugin ito hanggang sa tuluyang masira ang kanyang sandata. Natalo si Mr. Lion, at ang masamang prinsipe na ngayon ay kumokontrol sa katawan ng kanyang kapatid ay napakalakas. Ipinangako nitong magiging maluwalhati ang kanyang pagbabalik at siya ang mamumuno sa lahat. Walang ibang pagpipilian, kinuha ni Mr. Lion ang kanyang espada at sinaksak ang kanyang kapatid sa dibdib habang luha ang tinapos ang kanyang pagdurusa. Biglang lumabas mula sa katawan ng warlord ang masamang espiritu ng prinsipe ng kadiliman at sinapian nito ang mga piraso ng baluting nilikha ni Mr. Lion. Habang nagpaalam ang dalawang magkapatid sa isa't isa, biglang inatake sila ng prinsipe na ngayoy nagkatawang tao bilang isang masamang mandirigmang bakal. Sa sandaling iyon, dumating si Bai at tinadyakan ng napakalakas ang prinsipe hanggang sa tumilapon ito sa isang gusali. Nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ni Bai at ng prinsipe ng kadiliman. Muling pumasok ang espiritu ng prinsipe sa kastilyo at biglang nagbago ang anyo nito, nagkaroon ng malaking butas sa gitna na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Isa sa mga general na tumutulong kay Bai ang pumasok sa liwanag upang tingnan kung ligtas na ang kastilyo, ngunit tinamaan siya ng napakalakas na enerhiya na halos sumabog ang kanyang katawan. Napagtanto ni Bai at ng iba pa na nananatiling puno ng kasamaan at depensa ang kastilyo. Ipinaliwanag ng isa sa mga pari na nakasama ni Bai sa pagsasanay na ang sinumang nagmamay-ari ng kastilyong iyon ay isang immortal na may napakalakas na kapangyarihan. Nag-aalinlangan si Bai kung ano ang susunod na gagawin dahil alam niyang napakapanganib ng sitwasyon at ayaw na niyang mawalan pa ng kaibigan o sundalo. Tinanong niya ang kanyang mga kasama tungkol sa sinaunang lungsod at kung ano ang pinakamahusay na plano at nagpasya silang lahat na maging maingat at magplano ng mabuti. Habang nagpapahinga pa si Mr. Lion at hindi pa tiyak kung buhay pa ang kanyang kapatid na nasaksak din, marami rin sa mga mandirigmang mabubuti ang sugatan. Inutusan ni Bai ang kanyang mga kasama na bumalik muna at tulungan ang mga sugatan, habang ang mas malalakas na mandirigma ay maghanda para sa posibleng pag-atake. Nagpasya si Bai na manatili at tuklasin ang sinaunang lungsod upang malaman ang katotohanan tungkol dito. Alam niyang delikado ito, ngunit kailangang matigil niya ang kasamaan at mabawi ang kontrol ng kastilyo. Ipinaliwanag din ni Bai na may matagal na siyang kaibigan sa lungsod, bagay na hindi mapaniwalaan ng kanyang mga kasama. Ayaw na niyang magpaliwanag at nais na niyang simulan ang misyon. Samantala, makikita ang prinsipe ng kadiliman na muling nakaupo sa kanyang trono, isa na namang kalansay na nakabalot sa kapa, tanging ang kumikislap na pulang mga mata ang nakikita, galit na galit dahil nasira ang kanyang mga plano. May isang nagliliyab na bungo na nagbibigay sa kanya ng payo, galit ito dahil inaangkin ng prinsipe ang kastilyong hindi naman talaga kanya, dahil bagaman tila puno ng kadiliman, ang kastilyo ay hindi likas na masama. Samantala, nakita ni Bai ang multo ng Hades na kanyang kaibigan at laging sumusubok na ibalik siya sa Hades. Tinanong ni Bai kung may alam ito tungkol sa Mansion of Immortal Wisdom at sa kastilyo. Ipinaliwanag ng multo na kailangan niyang dumaan sa energy vortex na nagbabantay sa lumilipad na kastilyo upang makuha ang mga sagot, ngunit babala nitong napakapanganib ng misyon at maaaring hindi na siya mabuhay sa susunod na araw. Muling nagtipon si Bai kasama ang kanyang mga mandirigmang kaibigan upang ibahagi ang plano ng paglusob. Pupunta silang lahat upang tuklasin ang kastilyo at maghanap ng daan papasok. Alam nilang ito ay isang napakahalagang misyon at kailangang gawin nila ito. Nagpadala rin si Su ng kanyang mga tagapangalagang babae upang tulungan silang protektahan ang paligid.
Hindi gusto ni Bai na sumama si Tang dahil masyado raw itong delikado, ngunit buo ang loob ni Tang at pinilit siyang payagan hanggang sa pumayag na rin siya. Sumama rin ang ilang mag-aaral sa kanilang misyon. Nagtipon silang lahat sa ilalim ng kastilyo at lumikha ng mga mahiwagang puppet upang ipadala sa energy vortex, ngunit biglang nag-react ito at pinakawalan ang napakalakas na enerhiya laban sa kanila. Tumilapon si Bai, ngunit gamit ang kanyang espada ay pinutol niya ang energy blast. Lumikha ito ng isang lagusan, at sa wakas ay nakapasok na siya sa kastilyo upang simulan ang pagsisiyasat. Determinado si Bai na tapusin ang prinsipe ng kadiliman magpakailanman, ngunit sa kabila nito ay natatakot pa rin siya sa ideya ng pagdadala ng mga batang alagad sa isang labanan na maaaring hindi na nila maligtasan. Ang lugar na ito ay napakapanganib kahit para kay Bai. Habang naghahanda siyang tumungo sa dambuhalang kastilyo, alam niyang kailangan niyang pumasok sa energy vortex, labanan ang mga halimaw na nilikha ng prinsipe ng kadiliman, at hanapin ang daan papasok sa kastilyo. Sinimulan niyang buuin ang kanyang koponan. Siyempre, si Tang ay sasama sa kanya. Ang iba pang pinuno ng iba't ibang sekta ay nagpasya ring ipadala ang kanilang mga alagad, at halos lahat ng alagad ay magagandang babae, kaya medyo naiilang si Bai, ngunit gusto pa rin niyang makuha ang pinakamalalakas na mandirigma. Sinabi ng mga guro na ang kanilang mga alagad ay napakalakas, kaya pumayag si Bai. Pagkatapos ay sumakay sila sa mga lumilipad na espada at sabay na pumasok sa energy vortex. Habang lumilipad sila malapit sa umiikot na enerhiya, ginamit ni Su ang kanyang kapangyarihan at naglabas ng shockwave na nagtulak kay Bai papasok sa vortex. Napasigaw si Bai dahil hindi siya handang lumipad ng ganoon kabilis. Sa loob ng vortex, napunta sila sa isang kakaibang lugar na puno ng mga bituin at kalawakan. Pinagmamasdan sila ng prinsipe ng kadiliman habang lumilipad sa espasyong iyon, at ayaw niyang magtagumpay ang kanilang misyon, kaya naglagay siya ng mga bitag upang pahirapan sila. Biglang nagsimula silang makakita ng mga kakaibang imahe sa paligid, ngunit sinabi ni Bai sa mga babae na huwag tumingin sa mga ito dahil panlilin lang lamang iyon upang guluhin ang kanilang isipan. Pagkatapos ay bumukas ang isang dambuhalang portal at nahulog silang lahat, napunta sila sa ibang dimensyon na puno ng ulap at kabundukan. Patuloy na nahuhulog si Bai, ngunit nailigtas siya ng isa sa mga babae. Bumagsak sila sa tabi ng isang estatwa kung saan nabasa nila ang isang sinaunang teksto tungkol sa buhay, muling pagsilang, at kamatayan. Napagtanto nilang naipit sila sa bagong dimensyon at kailangang pagdaanan ang ilang pagsubok bago makarating sa pangunahing kastilyo at sa prinsipe ng kadiliman. Ang una nilang pagsubok ay ang pagdaan sa isang madilim na portal patungo sa hindi kilalang dimensyon. Nang tumawid sila, bigla silang napunta sa isang napakagandang lugar na puno ng luntiang kagubatan, mga ulap na hugis puso, at mahiwagang alikabok. Ngunit hindi nila alam na may halong laso ng hangin, at unti-unti nang nawawala sa katinuan ang mga babae, nagsimula silang mag-away dahil sa selos at nagmukhang baliw sa pagmamahal kay Bai. Naglaban si Tang at isa pang babae gamit ang espada habang sinubukan ni Bai na kalmahin sila. Sa huli, naupo si Bai at nilunok ang lahat ng mahiwagang alikabok upang sirain ang mahika ng lugar, at nang mawala ito, bumalik sa normal ang lahat ng babae. Pagkatapos ng laban, napunta sila sa isang sirang bundok na halos walang makikita sa paligid. Mukhang nagbago ang mapa dahil nasira ang mahika, ngunit nagpasya pa rin silang magpatuloy. Paglaon ay nakita nila ang isang haliging may mga nakasulat na salita, na nagsasabing oras na para sa kanilang susunod na pagsubok. Dumating sila sa isang tulay na walang buhay, walang halaman o hayop sa paligid, tanging dilim at isang bato na may mga titik. Nabasa ni Bai na ang susunod na pagsubok ay may kinalaman sa pagtanda, ngunit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Nagsimulang tumawa ang prinsipe ng kadiliman habang naglulunsad ng bagong bitag para sa kanila, isang madilim na mahika na naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa una, nagustuhan ng mga babae ang liwanag dahil mainit at nakakaaliw ito, ngunit hindi nila alam na sa loob lamang ng ilang segundo ay bigla silang tumanda. Hindi agad ito napansin ni Bai, hanggang sa makita niyang ang mga babae ay naging matatanda na at nagsimulang magreklamo. Natuwa pa sila sa una at nagbiruan, ngunit nang mapansin nila ang kanilang mga kulubot na balat at mapuputing buhok, nagsigawan sila at naiyak. Wala sa kanila ang makagamit ng armas o mahika, sinubukan ng isa ang kanyang malaking palakol, ngunit sumakit ang balakang at hindi siya makagalaw. Nais ng prinsipe ng kadiliman na tamaan din si Bai ng liwanag upang tumanda at humina, ngunit nang tamaan siya ng sinag, walang nangyari. Nagtaka ang lahat, maging ang prinsipe, dahil hindi tumanda si Bai. Ipinaliwanag ng nagliliyab na bungo na nagbibigay payo sa prinsipe na walang silbi ang mahihinang ilusyon at sumpa laban kay Bai dahil siya ay naiba.
3,000 taon na siyang nabubuhay at lampas na sa kakayahan ng mga normal na tao. Ang tanging paraan upang talunin siya ay sa pamamagitan ng direktang labanan. Sa oras na yon, sobrang tanda na ng mga babae at hindi makagalaw, kaya kinuha silang lahat ni Bai at dinala patungo sa gate. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang buhatin sila palabas ng tulay. Nang makalabas sila, pinakain niya ang mga ito ng mga prutas na nakapagpapanumbalik ng kabataan, at muli silang bumata at nagalak. Muling napangiti si Bai dahil nailigtas na naman niya ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ang problema, nasa panibagong silid na naman sila, puno ng bagong ilusyon at sumpa. Ang silid ay nagsimulang sumipsip ng kanilang enerhiya, umiinit ang paligid at nagsulputan ang malalaking halaman at rosas, napakahirap gumalaw sa loob. Sinubukan ni Bai na putulin ang mga halaman, ngunit muli itong tumubo, at isa sa mga babae ay nagsimulang alisin ang kanyang baluti dahil sa sobrang init ng lugar. Dahil masyado nang mainit ang paligid, nagsimulang alisin ng isa sa mga babae ang kanyang baluti. Natakot si Bai na baka tuluyan itong mawalan ng saplot, ngunit sa kabutihang palad ay may suot pa rin itong pang-itaas. Napagtanto ni Bai kung paano makaalis sa silid na yon, at muli na namang nagulat ang prinsipe ng kadiliman. Sinabi ng nagliliyab na bungo sa prinsipe na siguradong matatalo siya kung patuloy niyang gagamitin ang mahihinang ilusyon at sumpa laban kay Bai. Galit na galit ang prinsipe dahil hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas ni Bai at kung bakit walang epekto ang kanyang mga mahika sa kanya. Habang nasa loob ng portal sina Bai at ang mga babae, hindi na niya makita ang mga ito at wala rin siyang kontrol sa bagong dimensyong iyon, kaya hindi niya mapigilan si Bai. Patuloy siyang inaasar ng nagliliyab na bungo, sinasabing natatakot na siya kay Bai, dahilan para lalo siyang magalit. Itinulak siya ng bungo na pumasok sa portal at harapin mismo si Bai. Samantala, naroon na sina Bai at ang mga babae sa isang kakaibang lupain na puno ng mga puno at mahiwagang bulaklak. Masaya ang lahat dahil bumalik na ang kanilang kabataan at nagustuhan nila ang bagong kapaligiran. Ngunit naging kahina-hinala ito dahil pakiramdam nila ay para silang nasa paraiso. Alam ni Bai ang katotohanan, napunta sila sa Hades, ang ilalim ng mundo. Wala siyang ibang pagpipilian kundi pumasok sa tarangkahan na patungo sa Hades upang magpatuloy sa kanilang misyon. Mula sa ilog, lumitaw ang multo ng Hades sakay ng bangka at lumapit kay Bai, sinabihan siyang manatili na sa ilalim ng mundo magpakailanman. Tumanggi si Bai at sinabing tapos na ang kanyang panahon doon, marami pa siyang dapat gawin sa mundo ng mga buhay. Sumakay silang lahat sa bangka at bumaba sa ilog patungo sa susunod nilang destinasyon. Di nagtagal, dumating sila sa tulay ng paglimot, isang tulay na binabantayan ng isang babae na nagbibigay ng inumin sa mga naligaw na kaluluwa. Ang inuming ito ay luha na nagtatanggal ng sakit at alaala ng nakaraan. Upang makatawid, kailangang uminom ang lahat ng tubig na iyon. Sa una, nag-atubili ang mga babae, ngunit nang maalala nila ang lahat ng kanilang paghihirap, nagsimula silang uminom upang makalimot. Si Bai naman ay kailangang uminom ng napakaraming luha dahil napakahaba ng kanyang buhay, halos hindi siya makalakad pagkatapos dahil sa bigat ng enerhiya. Gayunman, dahil sa kanyang malakas na puwersa ng buhay, hindi niya kayang manatili sa mundo ng Hades. Muli silang sumakay sa bangka at bumaba sa ilog upang ipagpatuloy ang paglalakbay. Sa puntong iyon, labis nang naginitngit ang prinsipe ng kadiliman dahil hindi pa rin niya magapi si Bai. Nakita niyang nakalabas na sina Bai at ang mga babae mula sa silid ng Hades, at hindi siya makapaniwala na nagawa nilang makatakas ng ganoon kabilis. Ipinaliwanag ng nagliliyab na bungo na hindi maaaring ikulong si Bai sa Hades, kaya lalong nainis ang prinsipe, ngunit mayroon pa rin siyang ilang lihim na plano. Hindi niya hahayaang makarating si Bai sa pangunahing trono. Muling nagtagpo sina Bai, Tang, at ang multo ng Hades, binigyan sila ng bagong kasangkapan, at muling nagpa siyang ipagpatuloy ang paglalakbay kahit gaano pa ito kasalimuot. Pumasok sila sa isang bagong ilusyon, sa pagitan ng oras at realidad, kung saan puno ng mga kalawakan at mahiwagang salamin ang paligid. Biglang gumalaw ang mga salamin at nagsimulang umatake, nililinlang sila sa pamamagitan ng mga ilusyon. Kailangang sirain ni Bai at ng mga babae ang ilusyon na ito upang makalabas ng buhay. Umaasa ang prinsipe ng kadiliman na sa pagkakataong ito ay mapipigilan na niya si Bai, ngunit muli na namang nabigo. Sa galit, halos mabaliw na ang prinsipe habang pinapanood si Bai na kalmado at tila nagre-relax lang sa loob ng napakapanganib na dimensyong iyon, kumakain pa nga siya na parang walang problema. Nagtatawa ng walang tigil ang nagliliyab na bungo, sinasabing kamangha-mangha kung paano nalalampasan ni Bai ang lahat ng bitag ng walang hirap. Ngunit ang prinsipe ay hindi natutuwa
lalong nagingit-ngit sa inis, gusto na niyang mawala si Bai, ngunit anuman ang gawin niya ay palaging nabibigo at naubusan siya ng oras. Samantala, nagsisikap magmeditasyon si Tang at ang iba pang babae upang pakalmahin ang kanilang sarili sa kakaibang dimensyong ito. Lumalabas ang kanilang mga pinakamalalim na lihim at takot, ibinunyag ni Tang na nagwiwi siya sa kama noong bata pa siya, at nagsimulang magbahagi ng kani-kanilang sikreto ang iba pang mga babae. Sinubukan ni Bai na ipaliwanag na hawak na niya ang sitwasyon at kailangan lamang nilang kalmahin ang sarili. Bigla namang nagbukas ang mga portal at lumabas ang mga yelong ahas na lumilipad. Inatake nila ang grupo, ngunit nagtulungan sina Bai at ang mga babae upang labanan ang mga ito. Napagtanto nilang mas mapanganib pa ang dimensyong ito kaysa sa inaakala nila, kaya kailangang makaalis sila agad. Habang lumalaban, nagsimulang magsanib ang maliliit na ahas at naging isang dambuhalang halimaw na yelo. Malakas ang mga atake nito at nasugatan si Tang, nagsimulang dumugo ang kanyang braso. Napagtanto ni Bai na masyado ng delikado ang sitwasyon para sa mga babae kaya siya na mismo ang kumilos. Tumalon siya sa ere at lumipad, sinugod ang dambuhalang ahas at ginamit ang kanyang espada upang tagpasin ito. Napakalakas ng nilalang, ngunit mas mabilis si Bai, madaling naputol ang katawan ng halimaw nang hindi man lang siya nahirapan. Hindi pa rin niya nagamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa kabilang dako, masayang pinapanood ng prinsipe ng kadiliman ang laban, umaasang mamamatay sina Bai at ang kanyang mga kasamahan sa dimensyong iyon. Habang nagaganap ang labanan, ipinakita ang isang alaala ni Su at ng isa niyang kaibigan, isang pag-uusap tungkol sa nakaraang digmaan at kay Bai. Biglang lumitaw ang isang babaeng halaman na may dalang malungkot na balita, sinabi niyang patay na ang ama ni Su, ang hari ng mga halimaw. Nagulat si Su at natuklasan niya ngayon ay nasa kabuluhan ang buong mundo ng mga halimaw. Ngayong patay na ang ama ni Su, nagsimula ang kabuluhan sa mundo ng mga halimaw, lahat ay nag-agawan sa kapangyarihan, ngunit wala ni isang tunay na pinuno. Gayunman, ayaw pa ring makialam ni Su sa mga halimaw dahil alam niyang magdudulot lamang ito ng mas malaking gulo. Samantala, patuloy ang laban ni Bai at ng mga babae laban sa dambuhalang ahas, napagtanto nilang ang halimaw na ito ay nilikha mula sa pagkamuhi ng mga tao sa dimensyong iyon. Dahil matagal nang nabubuhay si Bai sa loob ng 3,000 taon, dala niya ang napakaraming galit sa kanyang puso, at ito ang dahilan kung bakit lumaki ng husto ang halimaw. Ginamit ni Bai ang pagkakataong ito upang sanayin ang mga babae at bumuo ng tunay na koponan ng mga mandirigmang may disiplina. Habang hinahabol nila ang dambuhalang ahas ay inutusan ni Bai ang bawat isa na gamitin ang kani-kanilang kapangyarihan. Isa sa kanila ang gumamit ng dambuhalang palakol habang ang isa naman ay tumugtog ng mahiwagang instrumento na lumilikha ng shockwave. Sa tulong ng kanilang pagkakaisa ay natalo nila ang dambuhalang yelong ahas. Ngunit gusto pang subukin ni Bai ang kanilang lakas kaya ginamit niya ang sarili niyang galit upang lumikha ng mas malaking halimaw bilang huling pagsubok. Matapos ang matinding labanan ay pinatunayan ng mga babae na sila ay tunay na mandirigma at pinira-piraso nila ang halimaw sa milyong bahagi. Napatunayan na mahusay na guro si Bai na ginawang mga elitong mandirigma ang kanyang mga alagad. Sa puntong iyon ay napagtanto ng prinsipe ng kadiliman na hindi na siya maaaring manood lamang, ginamit niya ang sarili niyang madilim na mahika at ibinuhos dito ang kanyang matinding puot. Lumikha siya ng bagong halimaw na sumisimbolo sa kanyang kasamaan. Harapan ng naglaban sina Bai at ang prinsipe sa anyong halimaw, nangako ang prinsipe na ililigtas ang mga babae at ang buong mundo kung ibibigay ni Bai ang kanyang katawan, ngunit tinanggihan ito ni Bai at nagsimula ang labanan. Ginamit ni Bai ang kanyang makapangyarihang mahika upang protektahan ang sarili laban sa masasamang atake ng prinsipe at sumama rin sa kanya ang mga babae sa digmaan. Nasugatan ang prinsipe at nagbago pa ng anyo upang maging mas malaki at mas mabagsik, ngunit hindi pa rin ito nakapagpahina sa mga bayani. Habang nagpapatuloy ang labanan ay nagtipon ang mga pinuno ng iba't ibang sekta upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Mayong patay na ang hari ng mga halimaw ay nag-aalala silang baka sumiklab ang mga bagong digmaan. Ang ilan sa kanila ay walang sapat na pondo o hukbo upang tumulong. Doon nagpasya si Su na siya na mismo ang babalik sa mundo ng mga halimaw at kukunin ang pamumuno kahit mag-isa upang mapanatili ang kapayapaan sa ibang mga kaharian. Samantala, sina Bai at ang mga babae ay nananatiling nakulong sa kakaibang dimensyon kung saan nabubuo ang mga demonyong halimaw mula sa kanilang mga lihim at pagnanasa. Habang abala sila sa labanan ay nakakita ang mga babae ng mga mahiwagang hiyas na maaaring magpataas ng kapangyarihan ng kanilang mga armas. Habang ginagamit nila ito ay si Bai naman ay pinahihirapan ang prinsipe sa kanyang anyong halimaw.
Natalo ni Bai ang prinsipe at pinutol ang kanyang katawan, ngunit patuloy itong lumalaki sa bawat sandali dahil sa kasakiman at pagnanasa. Nangako ang prinsipe ng kapayapaan kapalit ng kamatayan, ngunit tumanggi si Bai, at ipinaliwanag na sa dimensyong ito ay patuloy na lalago ang kanyang katawan hanggat puno siya ng kasamaan. Napagtanto ng prinsipe na talo na siya kaya nagbago ng plano, binuksan niya ang isang portal at dinukot si Tang, sumigaw siya kay Bai na si Tang ang tagapagmana ng Dragon Ball Bloodline at gagamitin niya ang katawan nito. Galit na galit si Bai at sinugod ang portal kasama ang mga babae, sa kanilang paglabas sa dimensyon ay muling lumitaw ang nagliliyab na bungo. Nalaman ni Bai na kailangan niyang pumasok pa ng mas malalim sa kastilyo upang hanapin at iligtas si Tang, nagpa siya ang nagliliyab na bungo na tulungan siya dahil hindi naman talaga ito masama. Ipinaliwanag nito na siya ang wisdom immortal at siya ang tunay na lumikha ng kastilyo. Bagamat wala ng oras para magpaliwanag ay tinulungan ng bungo si Bai at sinabi na sa pinakaloob ng kastilyo ay may mas makapangyarihang demonyo na konektado sa Dragon Ball Bloodline at iyon ang dahilan kung bakit kinuha ng prinsipe ng kadiliman si Tang, hindi niya ito papatayin dahil kailangan niya ang dugo nito. Tumakbo si Bai upang habulin ang kanyang alagad at iligtas ito bago mahuli ang lahat. Mabilis siyang nakarating sa isang bahagi ng sinaunang kastilyo na parang loob ng tiyan ng halimaw. Dito nakatali si Tang habang naroon din ang prinsipe ng kadiliman na may nilikhang bagong halimaw, isang dambuhalang leon na may mga bahagi ng zombie at kakayahang muling buuin ang sarili matapos masaktan. Tumalon si Bai sa ere at sinugod ang halimaw ngunit wala itong epekto dahil sa lakas nito, gayunman hindi siya sumuko at ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang wakasan ito. Sa wakas ay natalo niya ang halimaw at naging abo ito, ngunit hindi pa tapos ang laban dahil hawak pa rin ng prinsipe si Tang. Unti-unting nauubos ang lakas ng buhay ni Tang at balak ng prinsipe na gamitin ang kanyang dugo upang lumikha ng mas masamang nilalang. Sinubukan ni Bai na iligtas siya ngunit binalaan siya ng prinsipe na kapag gumalaw siya ay mamamatay si Tang agad. Alam ni Bai na nasa panganib siya ngunit hindi niya kayang pabayaan ang kanyang mga kaibigan. Nag-aalala ang mga babae sa kalagayan ni Tang at galit na galit sila sa nagliliyab na bungo dahil hindi nito sinabi ang buong katotohanan. Sa galit nila ay sinimulan nilang sipain at kaladkarin ang bungo habang nagsisigaw sa gitna ng labanan. Hanggang sasabihin ng nagliliyab na bungo ang buong katotohanan ay hindi nito inasahan kung gaano talaga kabaliw ang prinsipe ng kadiliman. Noong una ay inakala nitong plano lang ng prinsipe na gamitin si Tang at ang dugo ng Dragon Ball upang muling buhayin ang demonyong kalansay. Naisip ng bungo na gusto lamang kontrolin ng prinsipe ang isang makapangyarihang halimaw at doon matatapos ang lahat, ngunit mali pala ito dahil may iba pa siyang balak. Alam ng prinsipe ng kadiliman na matatalo siya ni Bai at wala na siyang pag-asa na maibalik ang demonyong kalansay. Kaya ang tunay niyang plano ay gamitin si Tang at ubusin ang kanyang dugo upang makuha ang buong kontrol ng Wisdom Castle at ng buong imperyo. Ibig sabihin, mamamatay si Tang dahil tuluyan siyang maubusan ng dugo. Nabalot ng matinding pag-aalala ang mga babae dahil napagtanto nilang baka hindi na makaligtas ang kanilang kaibigan sa huling labang ito laban sa pinakamalaking kasamaan. Nasa kamay na ngayon ni Bai ang lahat upang iligtas ang kanyang alagad at tapusin ang prinsipe ng kadiliman magpakailanman. Nagsimula ang mga babae na mag-isip ng paraan upang mailigtas si Tang. Natanto nila na kung isasara nila ang portal at pababagsakin ang kastilyo ay mamamatay si Tang. Ngunit kung pipilitin nilang palayain siya sa karaniwang paraan ay tuluyan namang mauubos ang kanyang dugo. Tinanong nila ang bungo kung may ideya ito kung paano maililigtas ang kanilang kaibigan. Sa ibaba, nagulat ang mga sundalo kay Su at sa mga pinuno ng sekta, bumabagsak ang langit habang ang mga nagliliyab na meteor mula sa kastilyo ay tumatama sa mga nayon at lungsod. Napagtanto ni Su na sina Bai at ang mga babae ay nasa gitna ng isang napakatinding labanan, kaya nagpa siyang tumulong, inutusan niya ang ibang pinuno na maghanda habang sila ay papasok sa digmaan. Habang nagaganap ito ay makikita ang pag-ulan ng mga meteor sa kalapit na bayan, bumabagsak ang mga ito mula sa kastilyo at nagdudulot ng malaking pagkawasak. Tumatakbo ang mga inosenteng mamamayan at mga gwardiya sa takot dahil alam nilang wala silang magagawa upang mapigilan ang mga ito. Ang ilan ay naniwalang nagugunaw na ang mundo at bumabagsak na ang kalangitan. Sa loob ng kastilyo, nakatayo si Bai sa harap ni Tang na kasalukuyang sinisipsipan ng dugo. Biglang lumitaw ang tatlong kaluluwa ng prinsipe ng kadiliman at binalak nilang pumasok sa katawan ni Tang at kontrolin ito. Nagpasya si Bai na makipagkasundo sa prinsipe, sinabi niyang kung pakakawalan niya si Tang ay ibibigay niya ang kanyang katawan at hindi nalalaban pa. Nagsimulang umiyak si Tang dahil ayaw niyang ialay ng kanyang guro ang buhay nito para sa kanya, ngunit kalmado si Bai at ipinaliwanag na ito lamang ang natitirang paraan.
Tinanggap ng prinsipe ang kasunduan at ipinadala ang dalawang kaluluwa upang pumasok sa katawan ni Bai, ngunit sa huling sandali ay hinawakan ni Bai ang mga ito at nangakong dudurugin sila. Natakot ang prinsipe, ngunit nagbanta siyang ang huling kaluluwa ay sisira kay Tang. Naniwala si Bai sa kanyang alagad at sinabi niyang kakayanin ni Tang na talunin ang huling kaluluwa habang dinudurog niya ang dalawa. Nagsimulang kabahan ang prinsipe dahil sa takot, hinigpitan ni Bai ang kanyang hawak hanggang sa sumabog ang dalawang kaluluwa. Nakalaya si Tang at nagamit ang natitira niyang lakas upang wasakin ang huling kaluluwa. Lumikha ito ng dambuhalang pagsabog at nagsimulang gumuho ang lahat. Sa wakas ay natalo na ang prinsipe ng kadiliman magpakailanman. Nailipat si Bai at Tang sa isa pang dimensyon. Masaya si Bai dahil nailigtas niya ang kanyang alagad at naprotektahan ito. Lubos naman ang pasasalamat ni Tang ngunit kailangan pa niyang magpagaling. Karga ni Bai ang kanyang alagad at lumabas sila sa bagong portal. Nagsimulang gumuho ang kastilyo mula sa lahat ng direksyon. Kinausap ni Bai ang nagliliyab na bungo upang maghanap ng paraan para pigilan ang pagkawasak. Ngunit ipinaliwanag ng bungo na wala ng paraan upang pigilan ito at babagsak ang buong kastilyo sa lupa. Tumakas si Bai at ang mga babae mula sa kastilyo, ngunit habang bumabagsak ito ay nagliliyab na at tumatama sa lungsod sa ibaba. Nagsisikap si Su at ang iba pa upang pigilan ang trahedya, ngunit wala silang magawa sa ganitong kalaking sakuna. Sa huli ay nagpasya si Bai na siya mismo ang kikilos, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at lumipad patungo sa nagliliyab na kastilyo, pinatawag niya ang lahat ng kanyang ki at sinimulang higupin ang buong enerhiya ng kastilyo. Habang pinagmamasdan siya ng lahat, ay hindi sila makapaniwalang taglay niya ang ganitong kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan niyang nilamon ang enerhiya ng buong kastilyo at luminaw ang kalangitan. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao sa lungsod dahil hindi sila makapaniwalang nailigtas sila. Nagulat din ang lahat ng mga kasamahan ni Bai sa laki ng kanyang lakas. Ilang araw ang lumipas at nagising si Tang sa kanyang higaan. Sinalubong siya ng mga babae na labis na natuwa dahil maayos na ang lahat. Samantala, nagsimulang magtanong si Bai sa nagliliyab na bungo tungkol sa mga lihim ng sinaunang karunungan at kung paano siya magiging mas makapangyarihan pa, ngunit kahit walang lahat ng sagot ay nangakong tutulong ito sa kanya. Nanatiling walang kasiguraduhan si Bai, ngunit ipinangako niyang magpapatuloy siyang maghanap ng katotohanan. Samantala, sa mundo ng mga halimaw ay hindi pa rin maayos ang lahat. Ang babaeng halaman ay nagtatrabaho pala para sa kalahating kapatid ni Su, isang bagong hari ng mga halimaw na sumakop sa trono ng kanilang ama. Mayroon siyang mga masamang plano laban sa kanyang nakatatandang kapatid na si Su, at tila isang bagong pakikipagsapalaran na naman ang naghihintay kay Bai at sa kanyang mga kasama.